Opisyal na nga po mga idol, inanunsyo ng NBA na magkakaroon sila ng bagong format ng All-Star Game kung saan tatanggalin ang traditional na match-up at gagamit ng mini tournament format na bubuuhin ng 4 na teams na maglalaro. Pangungunahan ng mga NBA legend nina Shaquille O'Neal, Charles Barkley at Kenny Smith kasama si Candace Parker. Ang ganitong klaseng pagbabago ginawa ng liga upang makahakot ng viewers, ngunit bagamat mas naging competitive at innovative ang NBA All-Star ngayon, may ilan pa rin naman ngang hindi ito ikinutuwa katulad ni Kevin Durant. Ayon nga sa naging interview nito, sinabi niya na totoo nga daw talaga hindi niya gusto ang bagong format ngayon. Napakapangit nga daw ito para sa kanyang opinyon at kung siya lang naman nga daw ang masusunod, dapat ngang ibalik na lamang ng liga ang East versus West na format kung saan isang beses lang naman sila ditong maglalaro. Pero aminado rin naman si Durant na impress siya sa pagiging creative ng liga at titignan lamang niya kung mas magiging exciting ang ginawang ito ng NBA. Samantala, simula nga po nang sumapit ang December 15, busy na nga masyado ang general manager ng Los Angeles Lakers sa trade market sa pakikipagnegosasyon sa ibang team. Ayon sa source, isa nga sa mga teams na kinakausap niya ngayon ay ang Brooklyn Nets na kabilang sa mga seller sa trade market sa dami ng player na kanilang ipapamigay. In fact, balak nga po ng Lakers na kunin sina Dorian Finney-Smith at si Cam Johnson. Maliban sa dalawang ito, kinumpirma rin naman ng Lakers na plano nilang kumuha ng bagong sentro na tutulong kay Anthony Davis. Napansin nila na tuwing nawawala at nagtatamungan ng injury ito, bigla na lamang silang humihina sa ilalim ng basket, lalo pag wala si Davis at syempre kailangan nga punipiling kang kumuha ng big man na available kagaya ni Walker Kessler ng Jazz, Jonas Valanciunas ng Washington Wizards o di kaya si Robert Williams III ng Portland Trail Blazers. Sa kabilang banda, kahit man naging dikit at mainit ang simula ng final game ng NBA Cup sa pagitan ng Milwaukee Bucks at OKC Thunder, nagawa pa rin naman nga po ng Bucks na makuha dito ang panalo matapos silang umarangkada sa second half para makuha ang titulo at ang $500,000 na premyo bawat miyembro. Eto na rin naman ang pangalawang magkasunod na kampyonato ni Coach Darvin Ham na merong ngayong record na 14-0. Pero bagamat exciting, pisikal at dikit ng final game, marami para naman nga po ang nagbabatikos dito since kalat sa internet ang ilang mga larawan ng napakaraming bakanting upuan. Sa madaling salita, mukhang nilangaw nga ang sanay pinaka-hype na game sa nasabing tournament. Malayong-malayo nga ito ng NBA Cup last year na idambagan talaga ng napakaraming mga fans. Binagsak rin naman at ibinagsak ng sana ng liga ang presyo ng ticket sa laro ng Bucks at OKC, ngunit hindi pa rin sapat para mapuno ang nasabing venue. At isa sa mga rason, aminin man natin sa hindi, syempre, wala nga daw LeBron at Stephen Curry sa nasabing game.